Okay. Hebrews chapter 6 verse 18 hanggang verse 20. Okay? Ito po ang nakasaad sa salita ng Diyos, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor for the soul, both sure and steadfast, and which enters into that inside the veil. Verse 20, which the forerunner is for us entered, even Jesus, which made a high priest forever after the old order of Melchizedek. Bigyan ko po ng pansin ang praise po na nakalagay po rito sa verse 18, who have fled for refuge, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Tayo po muna yung manalangin. Diyos naming banal na mahabagin sa lahat, salamat sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng salita. Nawa ang inyong mga naisabihin sa inyong mga anak, sa inyong mga tao ang mamatawi sa aking mga bibig. Gamitin niyo po itong lesson na aking inihanda upang Panginoon mangusap sa anumang kalalagayan ng bawat kaluluwa makapakinig nito, O Diyos. I believe that your word is more powerful than two-edged sword. At ito po ay ikilos sa bawat isang makapakinig nito. Banal na Espiritu ang aming maging tagapagturo ngayong gabi. Kayo po ang magturo nito sa aming mga buhay. Ito ang panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinoy po tayo umupo. Salamat po. Naalala ko po nung ako ay bata pa, siguro ay mag-grade school po ako noon, mga grade 1, grade 2, ganun po, or nasa primary school pa lang po ako noon. At mayroong kami naging bisita sa bahay sa Palawan, naging bisita po namin na hindi po siya lahi natin, hindi siya Pilipino. At nalaman ko later na siya po tinulungan ng aking tatay, tinulungan siya ng aking father. At nalaman ko later na siya pala ay isang refugee. Refugee. Hindi ko pa naintindihan nung time na yun what is a refugee. At kalaunan na nalaman ko na sila pala ay tumakas. Sila pala ay tumakas sa kanilang bansa. At ang alam kong bansa niya ay Cambodia. Cambodia. At inalam ko bakit sila naging refugee at bakit sila tumakas sa Cambodia. Na-search ko po na noong 1975 pala, mga year 1990, nag-start po ng 1975 ay ang Cambodia, Vietnam, sila po ay na-invade po ng Communist Party. Lalo na po yung South Vietnam, at ibang lugar pa ay sinakaw din po, nagkaroon ng invasion po ang communist grupo doon. At marami po mga Vietnamese at mga taga-Cambodia ang tumakas po sa kanilang lugar, gamit maliliit na bangka. Yung iba nga ay, ang pagkakarinig ko ay nagpaarod-arod lang sa dagat, pamagitan ng mga troso lang po. At naman po pwede makatakas lang po sa kanilang bansa dahil pinagpapatay po sila roon. At naghahanap ng kanilang masisilungan at ang pinakamalapit na isla na kanilang pinadpad po napuntahan ay ang Pilipinas, At yun po ay ang Palawan mismo kasi nasa malapit po kami roon. So sila ay nag-take refuge. Doon po sila nakahanap ng kanilang kanlungan
ano po, sa Palawan, ano. Kaya ang tawag sa kanila is refugee, no? At dito po sa ating binasa kanina, mababasa po natin ang mga ang salitang refuge, no? Refuge, sabi diyan, who have fled for refuge, no? Who have fled for refuge. Ang word po na ito ay makikita rin po natin sa aklat po ng Joshua. Naalala po natin ang mga Israelita po, kung titingnan niyo po sa aklat po ng Joshua, Joshua chapter 20, no? Naalala po natin ang mga Israelita po, no, ay sila po ay kinuha ng Panginoon sa bayan po ng Egypt at sila po ay sinabihan ng Panginoon na pumunta kayo sa lupang pangako, sa lupa na aking ipinangako para sa inyo. Yun po yung promised land. At yun nga po ang nangyari, mahabang kwento at sa maling sabi, sila po ay nakarating po sa promised land. Ngunit nung sila po ay nasa promised land na po, dinivide po yung lugar, yung promised land, dinivide po sa mga tribes. At kung ano yung ibinili ng Panginoon kay Moses, ay sabi ng Panginoon ay ituloy niyo ito. Kung ano man ang ibinilin ko kay Moses, ay ituloy niyo ito. At yun nga po, sa aklat po ng Joshua chapter 20, ito po yung ating mababasa na pangungusap ng ating Panginoon kay Joshua at sa bayan ng Israel. Kung inyo po malalaman dyan sa verse 1, the Lord also spoke to Joshua saying, speak to the children of Israel, saying, appoint out for you cities of refuge. Sabi po ng Panginoon, appoint out for you or designate for you the cities of refuge whereof I spoke to you by the hand of Moses. Okay? So, sinabihan pala, nagsabi pala ang Panginoon na magtayo, mag-designate ng mga cities of refuge. Okay? So, ano ba itong cities of refuge? Okay? So, gusto kong bigyan ng pansin ngayong gabi, what is these cities of refuge? At ano po ang kinalaman nito sa ating mga mananampalataya ngayon? Ano ang purpose nitong cities of refuge na pinatayo o dinesignate ng Panginoon kay Joshua na kanya ring binilin kay Moses? So, bibigyan ko po ng kasagutan ng tatlong katanungan. Una po is, what is this cities of refuge? Okay, yung katanungan is yung what. Then, pangalawang katanungan na nais ko pong bigyan ng kasagutan ay yung why. Why we need these cities of refuge. Okay? At bakit ito itinayo, no? At yung pangatlong katanungan is how. Paano natin mapakinabangan at paano tayo paano makalapit ang mga Israelita dito po sa cities of refuge at ano naman ang impact nito sa atin, bilang mga mananampalataya. Ano po? So, sasagutin ko po ang katanungan na yan, tatlong katanungan na yan ngayong gabi. Ano po? So, unang-una po, makikita po natin dito sa Joshua chapter 20, that ang sabi diyan sa verse 2, pinatayo na po ng Panginoon, in-appoint, designate po na po ng Panginoon kay Joshua itong cities of refuge. Pagdating na verse 3, so that, ang purpose pala nito, so that the slayer that kills any person unawares or unintentionally and unwittingly or without premeditation, ibig sabihin hindi niya sinasadya, may flee there, and they shall be your refuge from the avenger of blood. And when he that does flee to one of those cities shall stand at the entering of the gate of the city, and shall declare his cause in the ears of the elders of that city,
that they shall take him into the city to them, and give him a place that he may dwell among them. And if the avenger of blood pursue after him, ngayon, kung siya po ay hahabulin nung gustong pumatay sa kanya, avenger of blood, yung gustong makiganti sa kanya, no? Then they shall not deliver the slayer up into his hand. They shall not deliver. Yung they po dito, yung mga tagapangasiwa po ng cities of refuge, which is the high priest and the mga elders, no? Na namamahala at sila po may control doon sa cities of refuge. They shall not deliver the slayer up into his hand, because he smote his neighbor unwittingly and hated him not before time. Hindi naman niya talaga sinasadyang patayin at wala naman siyang galit doon, hindi naman niya minurder yung tao, no? Hindi naman siya, baga hindi niya ito pinag-isipan, hindi niya ito pinagplanuhan, wala siyang intensyon na patayin yung taong yon. Verse 6, and he shall dwell in that city until he stand before the congregation for judgment, and until the death of the high priest that shall be in those days. Then shall the slayer return and come to his own city and to his own house, to the city from where he fled. And they appoint Kadesh in Galilee, and Mount of Naphtali, and Shechem, and Mount Ephraim, and Kirjatarva, which is Hebron, in the mountain of Judah. And on the other side of Jordan, Jericho eastward, they assign Geshur in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and to Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh. These were the cities appointed for all the children of Israel, and for the stranger that sojourn among them. Kita niyo po, hindi lang para sa children of Israel, and also to the stranger. Ibig sabihin, hindi lang po sa bayan po ng Israel ito available. Pati po sa mga stranger, sa mga hindi Hudyo, na nangangailangan ng kanlungan. Okay? Na naglalakbay doon sa kanilang lugar. That whosoever kills any person at unawares might flee there, and not die by the hand of the avenger of blood, until he stood before the congregation. Napakaganda po, mga kapatid. So, sasagutin ko po ang katanungan na, what are these series? What are these series? Ano yung purpose kung bakit mayroong cities? Ano ba ito? Unang-una, gusto ko pong sagot sa tanong na yun is, these cities of refuge are available. These were available. It was provided by God. It was initiated by God. Si Lord po ang nag-isip po nito. Ano po? Si Lord po ang nag-isip ng cities of refuge. Why? Kasi po, nung time na yon, mga kapatid, wala pong pulis. Walang police force na maglilitis ng kaso. Nung unang panahon, kung babasahin po natin sa mga talata ng Biblia, sa second point ko pala isasagutin nyo, nung unang panahon po, kapag ikaw ay nakapatay, nakapatay ka, ang parusa po doon, kamatayan din. No? So, gantihan po. Walang litis, hindi ka lilitisin. Ito ba ay sinasadya mo, hindi mo sinasadya. Basta nakapatay ka, kinakalang mamatay ka rin. So, hindi na po dadaan ito sa korte kung ito ba ay sinasadya o hindi sinasadya, o murder ba ito, o homicide ba ito, self-defense lang ba ito, ganun po, walang ganun. Basta nakapatay ka, dapat mamatay ka rin. So, at yun po yung patakaran ng unang panahon. So, walang pagkakaiba yung intentional na pagpatay at yung hindi intentional. So, marami po na namamatay because ginantihan sila ng napatay nila, ng kamag-anak ng napatay nila.
So, ang Panginoon, gumawa po siya, nagsabi po siya kay Moses at kay Joshua magtayo ng cities of refuge. So, it was provided by God by His grace. And it has the power to save. It has the power to protect the avenger of blood from the nearest kinsman. Ano po? It has the power to save and it has the power to secure. Lahat ng mga pupunta po doon until the day of judgment and until the high priest is alive. Actually, habang naroroon ka sa cities of refuge, you are secured. You are saved and secured. Walang pwedeng kumanti sa'yo doon. Habang naroroon ka, walang pwedeng kumanti sa'yo doon. Okay? Hindi ka pwedeng dukutin doon ng mga kamag-anak ng namatay. Ano po? Yung CCTV po, titingnan ko kay CCTV. Ano po? At, yan po. Secured ka doon. Actually, yung sabi doon, habang, halimbawa, si high priest number 1, ang inabutan mo na high priest doon, habang nabubuhay yung high priest na yon, ay ligtas ka doon. Hindi ka ipagkakatiwala ng high priest na yun sa iba. Hanggang sa ikaw po ay humarap sa congregation at ideklara ng high priest na itong taong ito, okay, ay walang kasalanan. Hindi niya po sinasadya na patayin si ganito. So, siya po ay malaya na. So, either yung high priest ang mag-declare or halimbawa inabutan po ang panahon na hindi ka na-declare ng high priest at namatay yung high priest na hindi ka di-declare sa congregation. Ang sabi po ng Bible, kapag namatay high priest, pwede ka na bumalik sa lugar nyo at absuelto ka na sa kaso mo. Ganun po yun, mga kapatid. So, it has the power to save. It was provided by God. It was the power to save and it was the power to secure until the day of judgment, until the high priest is alive. Ganun po yun, mga kapatid. So, it was not only available but also, kung titingnan natin, mga kapatid, no, itong cities of refuge pala nito, hindi lang iisa. Hindi lang iisa sa bayan ng Israel. Kung ang bayan po ng Israel ay nahati po ng Jordan River, no? Kung titingnan niyo po sa kung titingnan niyo po sa mapa po, ang Israel po ay nahati po ng Jordan, halos ng Jordan River vertically. So, ang location po ng cities of refuge is may tatlo sa east ng Jordan at mayroon pong tatlo sa west ng Jordan. Tatlo po yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, it was not only available but it is also accessible sa lahat. So, hindi ka natatawid ng ilog Jordan para ma-avail yun, para mapuntahan yun. Dahil kung ikaw ay taga-east ng Jordan, may tatlong available dyan. May sa taas, may sa gitna, may sa baba. Kung ikaw naman ay sa west ng Jordan, may tatlo ring available dyan. May sa taas, may sa gitna, may sa baba. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin, kaya hindi ako naka-avail ng kaya hindi ko na-avail yung cities of refuge kasi sa kabilang Jordan ako, tatawid pa ako ng ilog Jordan, wala akong bangka at, di ba? Wala pong ganun. Walang ganun kasi it was accessible. Saang lugar ka man. Hindi lang ito accessible, nabasa natin kanina. Hindi lang po ito, mga kapatid, accessible sa mga anak po ng Israel, sa mga children of Israel, but also to the stranger na naglalakbay po roon, accidentally nakapatay ka ng Israelita. Pwede ka po kumanlong doon. It is for everyone. And it is accessible for everyone. At ano pa, mga kapatid, kung inyo pong mabasa po sa mga susunod na mga talata, mabasa rin po natin ito sa Numbers chapter 35, no? At marami pang talata sa Biblia, no? Na ito po ay gawa pala sa limestone. Limestone, no? Kung pupunta po kayo sa mga kuweba, may mga limestone. At yung mga limestone po, ito po ay kumikinang. So, it was built
by limestone. Kaya kahit sa gabi ay visible po ito. Nakikita po ito kahit sa gabi dahil ito po ay nagliliwanag. Ano po? And it was built on top of mountains. So hindi siya tago. Siya po ay kitang-kita. Nasa mataas na lugar siya. Makikita mo, mayroong cities of refuge pa ron. Pwede akong pumasok. So, ganyan po siya ka-accessible mga kapatid. It was built on top of mountains and it was built by limestone. It was visible and it was available to everyone. It was accessible to everyone. At itong cities of refuge mga kapatid, they were maintained by priests. Yung kalsada nila mga kapatid, kung inyo po mababasa sa Biblia, yung mga kalsada papunta po doon sa cities of refuge, lagi pong maayos. Kung mayroong mga obstruction, mayroong mga natumba na puno, o yung kalsada is bako-bako, mahirap daanan, mini-maintain po yan ng mga high priest na namamahala po roon. So, lagi po maayos yung kalsada, situate ang lahat ng nangailangan ng cities of refuge ay madali po makakarating doon po sa lugar na yon. And it was always open. Wala po siyang, kumbaga sa atin ay para bang lunch break at naka-close, no? Wala po, 24 hours siyang bukas kahit gabi, umaga at gabi ay open po ang cities of refuge. Yung pintuan po nito ay open sa lahat. Close lang po siya sa mga gustong humabol na pumatay doon sa mga pumasok sa loob. But it was open sa lahat ng nangangailangan. At ito pa mga kapatid, doon po sa kalsada papunta sa cities of refuge at sa marami pang mga lugar, may makikita ka po doon mga post, signpost. Ano nakalagay sa signpost? Miklat. Miklat. M-I-K-L-A-T sa English translation po natin. But it is a Hebrew word. Yung miklat po is a Hebrew word which means refuge. So, ibig sabihin mga kapatid, ito pala ay hindi siya nakakalito. Malinaw, malinaw na ano yung direksyon papunta doon sa cities of refuge. Alam mo, malinaw, ginagawa ng linaw na lahat ng nangangailangan ay makakapunta doon po sa cities of refuge. Dahil may signpost. Mayroong direction. This is the way to cities of refuge. Miklat. So mga kapatid, it was available to everyone and it was accessible to everyone. This is the cities of refuge na pinubide po ng ating Panginoon sa bayan po ng Israel. So yung pangalawang katanungan ay why are these cities built? Bakit po ito na-built ng Panginoon? Bakit ito in-appoint ni Lord kay Joshua na magtayo ng mga cities of refuge? 3 sa east ng Jordan at 3 sa west ng Jordan. Kung ating po mabasa sa Exodus chapter 22 mga kapatid, Exodus chapter 22, tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Exodus chapter 22. Exodus chapter 22. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Mabuti na lang may CCTV at hindi kagaya nung pandemic, wala ka talaga nakikitang kausap mo. Ngayon, kahit paano, nakikita ko kayo sa CCTV. Medyo late nga lang ang reaction nyo. Maghintay pa ako ng ilang segundo bago kayo mag-react. Pero wala namang pagkakaiba. Kahit naman nandiyan dyan ako, late pa rin ang reaction nyo eh. Joke lang. No po. So, Exodus chapter 22, ito po mabasa natin, no?
Ito po yung patakaran ng unang panahon. If a man shall steal an ox or a sheep and kill it, or sell it, he shall restore 5 oxen for an ox, and 4 sheep for a sheep. Okay? He shall restore 5. Okay? If a thief be found breaking up and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him, for he shall make full restitution. Kita niyo po yung word, full restitution. If he have nothing, then he shall be sold for his thief. And if the thief be certainly found in his hand alive, whether it be ox or ass or sheep, he shall restore double. If a man shall cause a field for vineyard to be eaten, and shall put in his beast, and shall feed in another man's field of the best of his field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution. At susunod pa mga talata, mga kapatid, makikita niyo po yung mga patakaran po kapag nagkasala. Sabi mga kapatid, dito po sa patakaran po ng unang panahon, kapag ikaw po ay nakagawa ng offense, no? If you make an offense, mga kapatid, itong ginawan mo ng offense ay dapat kang gantihan. May karapatan silang gumanti. Kinakailangan mong pagbayaran ang iyong ginawa. Ano po? At yung ginawa mo ng agrabyado ay may karapatan na singilin ka. Oh, at habulin ka sa iyong ginawang kasalanan. Kung inyo po mabasa sa chapter 21, atras ng konti, chapter 21, tinan niyo po, sa verse 24. Nakalagay po dyan, no? Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for stripe. Kita niyo po, yun po yun. Yun po yung patakaran ng unang panahon. Walang pulis-pulis, walang hustisya. Oh. Gantihan po ang sitwasyon po nung time na yun. So kung ikaw ay nakapatay, ano man ang dahilan mo, bakit ka nakapatay, self-defense man yan, kinakailangan mo mamatay rin. Kaya, tingnan niyo po sa Numbers chapter 35. Kanina po, binanggit ko na sa inyo itong Numbers, no? Account dito sa Numbers. Numbers chapter 35, verse 24. Then the congregation shall judge between the slayer and the avenger of blood according to this judgment. And the congregation shall deliver the slayer out of the hand of the revenger of blood. And the congregation shall restore him to the city of his refuge, where he was fled, and he shall abide in it to the death of the high priest, which was anointed with the holy oil. So, kita nyo mga kapatid, nung unang panahon, no, kapag ikaw ay nakapatay, yung pinakamalapit na kamag-anak nung napatay mo, ay may karapatan na patayin ka rin. Yung po yun ng patakaran. So, pwede kang ipaghiganti ng pinakamalapit na kamag-anak. At kapag ikaw ay nakapatay, halimbawa ako, ay pinatay ko itong pumatay sa kapatid ko, wala akong kasalanan. Kasi ipinaghiganti ko lang itong gumawa sa kapatid ko. May karapatan akong gawin yun. Ganun po yun mga kapatid. So, sabi dito ng Biblia, kaya raw na itayo itong cities of refuge kasi marami pong napapatay na hindi naman talaga murder ang dahilan, kundi either aksidente lang, aksidente lang po yung pagkamatay niya, or yun nga,
yun nga, ay iginanti niya lang ang kanyang kamag-anak. So, kasi ang nangyari, ubusan na ng lahi. Oh, nakapatay ito accidentally, ipagigante. Oh, dahil pinatay mo, gantihan na naman, hanggang saan naubusan po ng lahi. So wala kasing walang justice, walang korte na mag-resolve sa kanila. Ito po ang cities of refuge, ang ginawa ng Panginoon para po matigil itong walang katapusang patayan po sa bayan po ng Israel at maging sa mga naglalakbay po sa bayan po ng Israel. Mga kapatid, ang katotohanan na ito ay totoo po sa ating buhay, no? Hindi po ito naisulat lang po sa banal na kasulatan dahil ito'y kwento lang po nung unang panahon sa bayan po ng Israel. Which is ang katotohanan nito mga kapatid ay nagpapaalala sa atin ito ng ating tunay na kalalagayan sa harap ng Panginoon. Na tayong lahat ay makasalanan sa harap ng Panginoon. For all have sinned and come short of the glory of God. Actually mga kapatid, sabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 20, the soul that sinneth, it shall die. Lahat po tayo ay nagkasala. Dahil tayo nagkasala mga kapatid, tayo po ay nararapat mamatay. Actually, namatay na tayo, na-separate na tayo sa Panginoon. The soul that sinneth, it shall die. Yung die po doon, na-separate po. Ang die po rito is separation. We are separated from God. Ang kasalanan po natin ang naghiwalay sa ating Diyos. At tayo po ay karapat-dapat noon. So, kung maghahanap tayo ng anong karapatan natin mga kapatid, ang karapatan natin, ang destinasyon natin is kamatayan. Lahat po tayo ay qualified sa kamatayan. At yung kamatayan na ito ay hindi lang po kamatayang pisikal, kundi kamatayang spiritual. Mabasa po natin sa Revelation chapter 21 verse 8, no? Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Meron pong second death ang sinasabi ang Biblia. Sino po ang papatungo roon? Mababasa po natin sa verse 8 na yon, ang rami pong kasalanan. Huh? Mga duwag, mga kinahiya ang pangalan ng Panginoon, mga mamamatay tao, mga warmongers, mga sorcerers, idolaters, di ba? Marami pong kasalanan doon. Maging ang lying nakalagay po roon. And all liars, mga kapatid. At dahil doon po mga kapatid, qualified po tayo. Kaya mga kapatid, ang sabi, ano ang dapat mong gawin para ikaw ay mapunta sa impyerno? Wala ka nang dapat gawin. Nagawa na po natin. Anong dapat mong gawin para ma-qualify sa impyerno? Wala na tayong dapat gawin. Kasi nagawa na po natin. Kasi nagkasala na po tayo. We are born sinner. And we choose to sin. And because of that, ang destination po natin, ang natural destination po natin is death. At hindi lang po ito death physically, but death spiritually. No? Ang sabi po, ang word po ng Bible doon is second death, eternal death. No po? Sa hell, in the lake which burn with fire and brimstone. Yun nga. At yung pupunta po ng impyerno, hindi lang yung mga mamamatay tao, hindi lang yung mga kurap, hindi kung yung malalalang kasalanan, lahat po. Because all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ano po? Hindi ko nga kanina sa inyo, hindi ko na narinig nyo itong kwento ko patungkol kay Mikay, no? Si Mikay, sabi niya ay, tinanong siya ng mami niya, bakit niya ginagawa yung alam niyang maling gawain, yung pagsisinungaling. Oh, sabi ni Mikay, hindi ko po mami alam bakit ako nagsisinungaling. Oh, alam ko po mali nung sinungaling pero ginagawa ko pa rin. Yan po ang katotohanan na sitwasyon natin mga kapatid. Oh, na pinipili po natin ang kasalanan. Mas gusto natin ang kasalanan because we are sinner.
And because of that, we deserve to die not only physically, but spiritually. The soul that sinneth, it shall die. Kaya ang sabi po mga kapatid sa Hebrews chapter 2, tingnan niyo po Hebrews chapter 2. Ano po? Hebrews chapter 2, no? Kaya paalala po sa atin ng writer po ng Hebrews, sabi niya dito, Hebrews chapter 2, basahin ko po sa verse 1, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Kaya makinig tayo, no? We ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip, drift away. Kung hindi tayo mag-iingat sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon, maaari rin po tayo mapahamak. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward payment, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by them that heard Him. Kita niyo mga kapatid, kung atin pa rin pong baliwalain yung great salvation ng Panginoon, kung ating inineglect, i-reject ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon is available to all. It was provided by God and by His grace. And it has the power to save and to secure. And it was not only available, brethren, it was accessible to everyone. 3 sa east, 3 sa west ng Jordan. So it is accessible. Wala na tayong may dadahilan pa. Malinaw po sa atin ang kaligtasang ibinigay na po noon, may signpost na. Refuge. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nakakalito. Hindi po nakakalito. Napakalinaw, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Anong nakakalito ron? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Anong nakakalito ron? But as many as received Jesus Christ, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Anong nakakalito ron? Hindi po malito. Hindi po nakakalito yun mga kapatid. Malinaw po ang kaligtasan ng Panginoon. Ang sinumang sasampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus, ay maliligtas. Pero kung babaliwalain po natin mga kapatid, ang ating kasalanan ay nasa atin pa rin. We are still on your sin. You are still on your sin. At kinakailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo. Kinakailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo. Maraming mga avenger of blood ang naghahabol sa iyo. Kinakailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo. Pero ang ating Panginoon Jesus, which is our refuge, ay open po. Walang sinumang lumapit sa Kanya na Kanyang itinakwil at hindi tinanggap. Ang lahat po ng lalapit sa ating Panginoon ay bukas kamay niyang tatanggapin. Ang mahalaga lang ay lumapit tayo sa Panginoon. So, why are these cities built? For you and for me, because we are all sinners. We deserve to die. At kagaya po ng mga Israelita po ay maraming naghahabol sa kanila, sa kanilang buhay. At ang nais ng Panginoon ay huwag sila mapahamak. Ayaw ng Panginoon ng sino man ay mapahamak sa mga taong ito. Ganun din po sa atin. Ayaw ng Panginoon ng sino man sa atin ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak
upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang nais ng ating Panginoon. So, what? Why? Pangatlong tanong po is na gusto ko sagutin is how to come to this series? How can we avail this series? So, ang sabi po ng salita ng Diyos, balikan po natin ang ating text po kanina, Joshua chapter 20. Basahin ko po ulit yung word dito sa verse 3. Joshua chapter 20, verse 3. That the slayer that kills any person unawares and unwittingly may flee there. Tandaan niyo po yung salitang yon. May flee there. And they shall be your refuge from the avenger of blood. Sa Numbers chapter 35, nabanggit rin po natin kanina, Numbers chapter 35. Basahin rin po ulit natin para malinaw po. Numbers chapter 35. Numbers 35. In verse 6. Ito po nakalagay. Among the series which you shall give to the Levites, there shall be 6 series for refuge, which ye shall appoint to the manslayer, that he may flee there. So, ano dapat natin gawin mga kapatid? Lumapit lang tayo. Tumakbo lang tayo papunta sa cities of refuge. May gustong humabol sa'yo, takbo ka lang doon. Pumunta ka lang doon. Available po yun and accessible po yun. Hindi po kailanman nagsasara yun. It is always open at hindi ito isinasara. Pumunta ka lang. You may flee there, the Bible says. Ganun lang po. Pastor, ganun lang po. Ganun lang po ang sabi ng Biblia. Hindi ka imbestigahan, o ano ka ba? Israelita ka ba? Hudyo ka ba? O Gentile ka? No. Kahit sino pwedeng pumunta roon. Ano ka ba? Baka ang kasalanan mo is murder o homicide or sinasadya mo yata, hindi mo sinasadya. Wala pong ganun. Basta available po sa lahat yun. Hanggang habang nandito ka, lilitisin ka. At kapag napatunayan na hindi mo sinasadya, ipipresent ka po sa congregation. Ano po? Ganun po, it is available for everyone, mga kapatid. Pumunta ka lamang. Lumapit ka lamang. At ikaw ay secured, safe and secured habang ikaw ay nasa cities of refuge. Alam mga kapatid, ang ating Panginoon po, ang pinipicture po ng cities of refuge po, ito na binasa natin kanina sa Hebrews chapter 6, no? Na siya po yung cities of refuge. Open ang ating Panginoon. Welcome ang ating Panginoon. Available ang kaligtasang ino-offer ng Panginoon. And it was accessible for everyone, mga kapatid. No? Ano lang pwedeng humadlang sa atin? Minsan mga kapatid, yung ating pride. Minsan ang ating self-righteousness. No? Ang ating self-righteousness. Kaya sabi pa ni Apostle Paul, mga kapatid, sa Romans chapter 10, yung righteousness, yung self-righteousness ng bayan ng Israel, yun ang daging dahilan kung bakit hindi sila maligtas. Yan sabi niya, my prayer and my desire for my country, sa aking bayan ng Israel, that they might be saved. Na dahil sa kanilang sariling righteousness, naging ignorant sila sa righteousness ni God. Nineglect nila, nireject nila, nineglect nila yung righteousness ng Diyos. Hindi nila nakita na kailangan pala nila ang righteousness ni Lord. Hindi ko kailangan ng cities of refuge. Wala namang kasalanan eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko na, actually self-defense ko lang naman yun. Bakit ako papatayin? Hindi ko kasalanan yun. No. Kapatid, qualified ka pa rin nandun. At masisecure ka lang kapag lumapit ka sa cities of refuge. Mga kapatid, kuminsan po, yung ating self-righteousness, ito po yung pwedeng maging hadlang natin para tayo lumapit sa Panginoon.
Sabi ko nga mga kapatid, sometimes our own spirituality becomes our carnality. Minsan yung masyado tayong tingin natin sa sarili natin, spiritual tayo. At dahil doon, hindi na natin in-examine ang sarili natin kung okay pa ba tayo sa harap ng Panginoon. At kung minsan, na-replace natin yung ating affection sa ating Savior, ating love sa ating Savior because of our service. Nagsiserve naman ako kay Lord eh. Diba? Busy naman ako sa ministry, ginagawa ko naman ito, ginagawa ko naman to. Kumusta? Baka love mo lang yung service, pero si Lord, yung Savior mo, hindi mo love. At sa tingin mo ay, sa tingin natin ay because of our own righteousness, kahit in-neglect mo na yung giver ng totoong righteous, which is our Lord Jesus Christ. Our Jesus Christ, the righteous. Jesus Christ, the righteous. Apart from our Lord Jesus Christ, mga kapatid, walang righteousness sa atin. Kung bakit lang tayo righteous sa harap ng Panginoon? Because of our Lord Jesus Christ. Kung ating ipagyayabang ang ating service sa Panginoon, it was filthy rags sa harap ng Diyos. So apart from our Lord Jesus Christ, even our own righteousness is filthy rags in the sight of God. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo na in-neglect natin ang ating Panginoon Jesus because of our own righteousness, brethren. Actually, mabasa po natin doon sa Luke chapter 12. Kung inyo po babasahin ng Luke chapter 12, especially no verse 16 onwards, no, mayroong mayaman diyan na sabi niya, nakita niya malaki ng kanyang kamalig at sabi niya, paano pa kaya wala na akong paglalagyan ng aking mga ari-arian, papalakihin ko to, then I will eat, I will drink and be merry, magpapakasaya ako. Sabi niya, dahil bukas pwede na ako mamatay. Ngayon magpapakasaya ako, gagawin ko lahat ng makapagpasaya sa akin. Sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, foolish. Thou fool! Hindi mo alam ngayong gabi, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Mga kapatid, kuminsan po ay nagiging foolish tayo at nagpakampante tayo sa ating buhay. Hindi natin alam na po, nandyan po yung avenger of blood. Yung avenger of blood. What is the avenger of blood? Spiritually, that is sin. That is death. The wages of sin is death. Tayo po ay karapat dapat po sa kamatayan po sa apoy na impyerno. But, brethren, Jesus is our refuge. Jesus is our refuge. Ang dapat natin gawin is come to Jesus, which is our refuge. In Psalms chapter 91, basahin niyo po, tapos na po ako dito, no? Ilang talata ang ibibigay, no, sa inyo bilang pagtatapos. At sinasabi po ng Psalms chapter 91. Napakagandang psalm po ito, chapter 91. Maganda pong basahin niyo ito. Psalms chapter 91, sabi dyan, verse 1, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Okay? And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Our God is our refuge. He is our fortress. Sino po? Kung ikaw ay magtutwell sa Kanya. If you dwell, pag sinabing dwell mga kapatid, you just don't visit. You're not a visitor. Kagaya ko po, visitor lang ako dito. Hindi talaga ako taga dito. Visitor lang ako. Yung visa ko ay visitor visa lang. Hindi ako permanent resident, hindi rin ako Canadian citizen. Visitor. Pero sabi dito mga kapatid, he that dwells, mag-stay po roon. Mga kapatid, maraming Kristiyano, ang tingin po nila sa Kristyanismo ay para bang isang extracurricular activities lang. Na pag Sunday lang sila, Sunday lang nila in-exercise ang kanilang pagiging Kristiyano.
Hindi sila nananahan sa pagiging Kristiyano. Si Kristo po ay residente lang ng kanyang buhay, hindi presidente, hindi niya hinahayaan ng Panginoon ang mag-rule sa kanyang buhay. Opo. Ang sabi po ng Bible, dwells. Ibig sabihin mga kapatid, manahan ka doon sa cities of refuge at hayaan mo na yung high priest ang masunod sa iyo. You are in control to the high priest. You submit yourselves to the high priest. Opo. At kapag ginawa natin mga kapatid, He will be our refuge, our fortress. Bakit po tayo ay nagiging talunan sa kasalanan? Bakit po tayo ay nadaig ng kamunduhan? Because we don't dwell on the secret place of the Most High. Hindi tayo nagdidwell. We don't walk in the light. Huh? We don't walk in the light. Ano po? Minsan po yung pagpunta sa church, yung Kristyanismo ay ginagawang lang po, para bang to make him feel good. Dahil nakapagsimba ako, at paano nabawasan ang kasalanan ko, kaya Monday, balik na naman sa kamunduhan. Which is wrong, mga kapatid. Hindi po yun ang nais na Panginoon. He that dwells in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow. You will be protected of the Almighty. Ang pinipicture nito parang isang inahin. No? Inahing manok na kanyang pinoproteksyonan ng kanyang mga sisiw. Ano po? So, nagiging refuge, nagiging fortress natin ang Panginoon. Protector natin ang ating Panginoon. Proverbs chapter 18. Proverbs 18. Iwan ko lang po itong mga verses na ito sa inyo. Then tapos na po tayo. Proverbs 18 verse 10. Wala yung CCTV nyo. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa rin ako. Proverbs 18 verse 10. Okay, sabi dito, the rich man's wealth is his strong city. Okay, verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. Kita mga kapatid, the name of the Lord is a strong tower, our refuge. At we are safe and secured kapag tayo po ay nasa Panginoon. Hebrews chapter 4, this is a familiar verse na binabanggit natin. Let us come boldly. Hebrews chapter 4, verse 14. Hebrews chapter 4, verse 14. Take note nyo na lang to. Verse 14, seeing then that we have a great high priest. Alala nyo po, sa mga cities of refuge may high priest. Dito rin po, sabi niya, we have a great high priest. Sino po yun? That is passed into the heavens. Jesus, the Son of God. He is a great high priest. Siya yung magpuprotect sa atin. Siya yung magsisave sa atin. Siya yung magsisecure sa atin, mga kapatid. Let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come, flee, come. Ang sabi po doon, ang dapat mo lang gawin, flee to the cities of refuge. Come boldly unto the throne of grace. The cities of refuge is the throne of grace. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. We have need. You need the refuge. You need the fortress. You need help. Come. And you will find grace to help in time of need. Just come to the Lord. Just come to the Lord. Ano po yung dahilan kung bakit hindi ka lang lalapit sa Panginoon? Because of unbelief. Unbelief, mga kapatid. Unbelief, again, unbelief is not a lack of belief. It is you deny the truth. That is unbelief. Alam mo yung katotohanan, pero hindi mo pinaniniwalaan. That is unbelief. Alam mo yung tama, pero hindi mo pinaniniwalaan yung katotohanan. Alam mo na ang Panginoon ay handang magligtas sa iyo.
but you disregard that truth, and you still go on your way. That is unbelief, mga kapatid. Ulitin ko po, yung binasa natin kanina, Hebrews chapter 6, dito tayo magtatapos. Hebrews chapter 6, yung verse ka natin kanina. Verse 18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to hold upon the hope set before us. And He is the anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters into that inside the veil. Ang ating Panginoon Jesus po, ang ating refuge. Just come to the Lord. Kung hindi ka paligtas, mga kapatid, ito ang pinakamahalaga dapat mong gawin ngayong gabi. Yung kaligtasan mo. You may have a religion. Maaring ikaw ay nasa simbahan, nasa church, nasa SFBC, pero hindi ka pa nasa cities of refuge. Wala ka pa sa Panginoon. Come to the Lord. Magpaligtas ka sa Kanya. Huwag ka nang manatili po dyan sa labas. Magpaligtas ka sa Kanya. In closing, mga kapatid, gusto kong tapusin itong closing na ito dito sa isang talata po dito sa 2 Samuel, pero hindi ko na ito babasahin sa inyo, but you can read this one on your home, 2 Samuel chapter 3. Basahin niyo po yung chapter na yan. It is a story. Storya po ito. Ang storya po nito ay storya po ni Abner. Si Abner po ay siya yung hepe ng kawal ng mga sundalo ni Saul. Alam po natin ng time na yon, may dalawang leader na nagumpugan. Ang kampo po ni King Saul at yung kampo po ni David. Nag-aaway po na yan, ang dalawang yan. Yung sa kampo po ni King Saul, ang pinaka-hepe, pinaka-leader po ng kanilang mga sundalo ay si Abner. Nakamag-anak po ni Saul. Kay David naman, ay ang kampo po niya sa kanyang mga sundalo, ang leader naman is Joab. Nangyari po, si Abner ay dati silang magkaibigan ni David. Pero dahil siya po ay kamag-anak ni King Saul at ginawa siyang pinaka-commander-in-chief ng mga sundalo ni King Saul, ay yun nga po, nagkaroon ng ganong sitwasyon. Ang nangyari po, ito si Abner po, okay, ay napatay ni Abner yung kapatid ni Joab. Accidentally. Natusok po. Dahil ang pangalan ng kapatid ni Joab, si Asahel. Si Asahel po, ay mabilis po siyang tumakbo. Runner po siya. At tumakbo tumakas itong si Abner, nung naglalaban po itong dalawang kampo na ito, natalo na po yung kampo nila Abner, tumakas ito si Abner, hinabol siya ni Asahel. Ayaw na sanang lumaban ni Abner kay Asahel, kasi alam naman ni Abner, kaya niya talunin si Asahel, kasi nga magaling na warrior po si Abner. So tumatakas na lang siya, tiyatakbuhan na lang niya. Kaso, ang talent naman ni Asahel ay mabilis siyang tumakbo. Accidentally po, natusok po ng sibat nitong si Abner, itong si Asahel, at namatay po si Asahel. At itong si Asahel, itong si Joab, na kapatid po ni Asahel, ay gusto siyang magiganti dahil napatay niya ni Abner ang kanyang kapatid. Alam ni Abner na pwede siyang lumapit sa cities of refuge. Dito po sa 2 Samuel, makikita po natin, chapter 3 po, 2 Samuel chapter 3, especially verse 30 to 34, makikita po natin na napatay ni Joab itong si Abner. Alam niyo po, saan po niya napatay? Saan pong lugar napatay ni Joab si Abner?
Doon mismo malapit po sa gate ng cities of refuge. Malapit po mismo sa gate ng cities of refuge. Ilang hakbang na lang, pintuan na po ng cities of refuge at nakapasok na siya doon. Pero hindi pumasok si Abner sa cities of refuge. Kaya napatay siya ni Joab. At namatay si Asahel. Alam mo, sabi ni David, nagmourn si David at nagmourn ang bayan ng Israel sa kamatayan ni Abner. Alam mo, sabi ni David dito sa 2 Samuel, Abner, bakit namatay ka na parang isang foolish? You die like a fool, Abner. Sabi niya, isipin mo, parang sakit, no? Sa kamatayan na lang, nagmumor ng lahat, tinawag mo pang foolish yung namatay. But that is reality. Yun ang katotohanan ng ginawa ni Abner. Ang lapit-lapit na lang, Abner, nandiyan ka na. Hindi ka pa pumasok sa cities of refuge na patay ka tuloy. Alam mo batid kung bakit namatay si Abner? Nilinlang siya ni Joab. Actually, usapan nila, usap lang tayo, Abner. Usap lang tayo, meet lang tayo. Hindi in-expect ni Abner na papatayin siya. By trick, tinrick po siya, dinisip po siya ni Joab. So, na-trick siya ni Joab. Akala niya hindi siya papatayin ni Joab. Kaya hindi siya pumasok sa cities of refuge. At namatay po siya. Sabi ni David, you die like a fool, Abner. Brethren, don't die like a fool. Kung tayo po ay pupunta pa rin sa impyerno, kung ikaw ay pupunta pa rin sa impyerno, you're a fool. Alam mo na yung kaligtasan. It was available for you. It was accessible for you. And you know that the cities of refuge, Jesus Christ, the righteous, He has the power to save you and to secure you. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam. Maraming talata na ng Biblia ang narinig mo. Ilang preaching na ang narinig mo. Pero binaliwala mo pa rin. You will die like a fool. Kung mamamatay ka pa rin, you will die like a fool. Kung ikaw'y pupunta pa rin ng impyerno, you're a fool. Don't die like a fool. Like Abner. Come to the Lord. Isang hakbang mo na lang. Ang Panginoon ay naghihintay sa iyo. Come to the Lord this evening and be saved. Come to the Lord Jesus Christ this evening and be saved. Let's pray, Lord. Kung sino man po ang napakinig ng inyong salita ngayong gabi, Panginoon, iligtas mo siya. O Panginoon, magpumahuli ang lahat para siya po ay lumapit sa inyo, magpaligtas sa inyo, Panginoon. Hindi po kanyang katalinuhan, ang kanyang status sa buhay, magandang status sa buhay, kayamanan ng namang bagay, kanyang kabanalan, self-righteousness, ang kanyang pagiging maayos naman ng kanyang buhay, ang maging dahilan para hindi siya lumapit sa inyo. Kagaya po ni Abner. Nawa ngayong gabi, siya po'y lumapit sa inyo at magpaligtas sa inyo. Sabihin niya sa inyo, Panginoon, iligtas niyo po ako. Magpapasako po ako sa inyo, Panginoon. Magpapasako po ako sa inyo sa cities of refuge niyo. Ikaw ang high priest ko, magpapasako po ako sa inyo. I will dwell in the Most High, in the secret place of the Most High. I will dwell in you, Lord. At magpapasako po ako sa shadow niyo, Panginoon. You will be my refuge and my fortress. Nawa ngayong gabi, O Diyos, ay meron po magpaligtas, Panginoon, sa inyo. Tunay na lumapit sa inyo, Panginoon, bago mahuli ang lahat. Salamat po sa patuloy niyong pangungusap po sa amin. At sino man pong mga mananampalataya ngayon, Panginoon, na naway magpatuloy sila sa pag-dwell po sa cities of refuge. Manatili sa inyong presensya, O Panginoon, at hindi po lumayo sa inyo, Panginoon. Dahil apart from you, O Lord, may kapahamakan.
may kapahamakan. Kaya nawa, Panginoon, inyong mga anak ay matagpuan niyong nananatili sa inyo until the day of judgment. Manatili po, Panginoon, sa inyong presensya, sa shadow of the Almighty. Nawa, Panginoon, matagpuan niyo po kami matapat sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po sa inyong paalala sa amin. Ito ang panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you po and God bless.